Ayan guys, okay, magandang umaga po. Ayan, so konting tips or advice lang po ni Kuya Megs, Kuya Kawasto. Ito pong nalalapit o bukas na po ito, no, November 30. So guys, I would advise doon sa ating o i-advise lang ho natin, o bibigyan po kayo ng babala, doon sa ating mga a-attend po dyan sa rally. Guys, yung 500 pesos nyo, possible hindi ho kayo makauwi, possible putulong paa nyo, possible nagkaroon po kayo ng nabugbog kayo, possible kung ano man na nangyari ho sa inyo guys overall. Kasi yung rally po na yan for sure magulo ho yan. Kasi sasamahan daw ho yan ng mga iba, mga makakaliwa, no? Bukod po doon sa may manggugulo ho talaga, no? Para just to this stabilize yung government, no, ni PBBM. So tayo po wala naman ho tayo, although unity mo ho kami, dalawa po yan, no, si Duterte at Marcos po yung aming pato. Siyempre doon ho tayo sa tama guys, para umangat ang bansang Pilipinas. Sa tama ho tayo, parang election po ito. Kung kayo'y kukuha ng pera para sa pakinabangan, gawin nyo po ng tama at matalino. Anong ibig ko sabihin? Kunin nyo yung pera, punta kayo kung gusto, possible. Kung hindi kaya, wag na ho kayong tumuloy. Maging matalino ho tayo, may pamilya ho kayo guys. Hindi ho kayo mabubuhay sa kakasigaw. At hindi ho tayo mabubuhay sa pagkakampi-kampi, no? Para lang sabihin na patalsakin yung gobyerno. Bakit? Ano bang gobyerno po yung patatalsikin nyo? Corruption? Yung corruption, hindi po si BBM ang may corrupt na nagagawa. Previous administration pa ho. At yung ngayong corruption na hanggang 2025, kung saan nasa termino pa ho ni PBBM, yan po ay kanyang siya pa ho ang niyan no, nagtuklas, nag-expose pa po. Tapos doon po sa ating mga kapatid diyan na parang walang bastong pag-iisip, sa kanya ho binibintang, medyo lawakan ho natin ang pag-iisip guys, maging matalino po tayo. Wag ho tayong bobo, kaya ho natatawag tayong bobo, tanga, no? Ibang vlogger tinatawag pa kayong patay gutom. Kasi karamihan ho talaga ng member diyan nakakalungkot, no? Pero umaasa ho sa puro pera, puro sa ayuda para gumawa ho ng isang bagay na mali. Guys, kung gagawa ho kayo ng mali, kung tama pala, dun ho sa tama, wag ho sa mali, no? Wala ayun lang po ang advice natin, no? Kasi magkakaroon po ng gulo yan, promise guys. Hindi nyo ho kaya at hindi pwedeng gawin na mapababa nyo si PBBM. Guys, yung tao walang subject ground for na para bumaba. Yung bintang-bintang na wala pong katunayan, kahit sa kaso, kahit sa mapunta ho sa husgado, walang hearsay po, wala pong mangyayari dyan. Okay? So, masasayang lang po yung pagod natin guys, no, mga kapwa Pilipino natin, mga kababayan, masasayang lang po. Ang nakakalungkot pa niyan, siyempre possible nga po magkaroon ng sakitan dyan, o baka kung talagang ipupursige ng mga makakaliwa o yung mga retired general na sinasabi na magbabayad o magbibigay po ng mga proteksyon na hindi maganda, possible hindi papayag yung gobyerno na pabagsakin yung gobyerno. Kayo po ay magkakaroon talaga ng tapat, no, katapatang diyan. Kasi ang sabi ho ni sino ba tong tsaka yung chief PNP, no, kung ano man yung gawang aksyon na gagawin niyo pong mali, kayo po ay huhulihin, kakasuhan. Guys, ang sarap ng buhay niyo, 500 pesos, hindi niyo na makakasama pamilya niyo sa December. Maraming mag-iiyak ang pamilya dahil masasangkot ho kayo, promise, dyan sa tinatawag nating pag-aaklas sa bayan, which is sedition po yan guys, kaso po yan, no? Advice lang ho doon sa mga nanay dyan, mga magulang, sana po monitor nyo po yung mga anak nyo, no? Huwag po nating pabayaan, nasa 500 lang or higit pa, sisirain po nila yung kanilang buhay, no? Kasi mabibilang, meron po talagang lumabas ngayon, no, na circular sa PNP tsaka sa AAP yata, no, may katungkulan na huhulihin yung mga gagawa po ng gulo. So guys, sana po iwas lang po tayo mga kababayan. Wala po tayong paksyon sana dito, no, lalo na yung mga religious leader, no, sana wag na ho tayong sumali. Kasi baka madamay pa ho yung membro nyo dahil dun sa mga leaders na nag-uudyok, no, na patalsikin po ang Pangulong Bongbong Marcos. Sana alam nyo kung patatalsikin nyo, unang-una pa lang,
yung previous administration, although kami po ay unity team, Duterte, Marcos Duterte po kami. Mali ho yung nakikita namin doon kay Tatay Digo. At until now, doon sa mga Duterte. Kaya hindi ho kami pabor, nalulungkot kami mga unity, no? Wala halos nagsasalitang unity. Dalawa ho kasi yung ano namin, dala-dala, no? Para magkagulo po itong Duterte at Marcos na kayo naman po nagsimula diyan, ano? Sana kung sinagot lang po ni Inday Sara yung mga akusasyon sa kanya, no? Yung napipintong mga 125 million, tapos yung mga madami po haharapin kaso na dapat harapin at sagutin. Subalit hindi niya po tumatanggi ho siya at pati yung 'di ba yung guys, yung mga kababayan, yung tinatawag natin na ano tawag dito, yung impeachment, hindi na nga po ginawa po nila lahat ng paraan, no, para hindi ma-impeach kasi lalabas po talaga diyan, promise guys, yung mga bagay, mga anomaly, no. So yun lang po yung ating as Kuya Kawasto. Ingat tayo guys, sana po yung bansang Pilipinas umangat, umasenso na po. Hindi po sa pamamagitan po ito na patalsikin. Kung sino po yung gobyerno na gumagawa na may talagang puso po sa mga Pilipino, siya pa po yung gusto niyo pong patalsikin. Para po itong usaping reliyon o usaping kaligtasan po, no, yung maling-mali ho yung ginagawa natin. Para po yung mali against tama, tama against mali, no, yung mali po, yung mga mali minamali po nila yung tama. So hindi po tayo sa Diyos, no, kundi doon po kayo sa ama niyong diablo, yung pagkakampi-kampi po, no. Yan po yung madalas ko rin sinasabi ho dun sa ibang content ko. Masama ho yung pagkakampi-kampi kasi hindi ho gusto ng Panginoon niya, lalo't yung kinakampi-kampi nyo, yung pinagkakampihan nyo sa mali, minamali nyo, no, ay tama na nasa Diyos, kumikilala at kumilingap sa Diyos. May ganti po yan no? Possible pag nagalit po ang Diyos, no, possible sa kanya-kanyang pamilya nyo po magkakaroon ng problema or papadala ho siya ng lindol o kung ano man, no? So sana po huwag mangyari yon guys. May mga isip po tayo, 500, no? Sandali lang ho yan, 1,000, sandali lang ho yan para ibigay nyo po yung buhay nyo, no, sa mali. Okay lang po kung kagaya ng People's Power dati, no, which is yun doon, kung tutuusin talagang only to find out, bandang huli marami po nag-isip na mali rin ho yung ginawa, no, napatalsikin si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Naisip, na-realize po ng bandang huli ng iba na matatalino na ito pala yung mas talagang Pangulo na gumawa, no? Although na yung pagbibintang kasi wala ho napatunayan lahat Wala ho Iba yung ebidensya, iba yung no? So, yung bintang ho na diktador, normal ho yan Bakit ho ba yung ngayon, yung sa gobyerno nung nakaraan, wala hong dictatorship din? Okay? So, nakakalungkot. Pero kung ikabubuti, gumanda ang bansa, wala pong masama doon. Kaya lang naman po nagkaroon ng maraming mga nasaktan o may napatay dahil mga lumabag din ho yun. Sumobra din ho sila sa pagtutulig sa gobyerno. Siyempre, martial law po yan kaya nagbaba ng martial law, no? Sana guys, medyo yung history, no, medyo balikan natin. Wag ho tayo basta-basta na lang. Hindi na ho natin kayang gawin nagkaroon ng People's Power 2, 3, 4. 2, 3, 4 ba? Umabot na ba dyan? Hanggang 3 lang yata. Pero mali po hindi po nagwagi, masasayang, kawawa ho yung mga militar na panig ng gobyerno at panig ng kontra kasi sila po yung nadadamay dito, no, nawawalan sila po, yung mga pamilya nito, kawawa ho. Tapos tayo pong mga mamamayan na nakikisawsaw po, sasabayan pa ho ng mga religious group, which is hindi na ho maganda dapat. Pansinin nyo guys, kung may sasaling religious group dyan, alam ho nila yan kung ano totoong nangyayari po sa bansa. Kung talagang si PBBM po ay corrupt, siya po ay talagang dapat paalisin. Sasama ho yan mga malalaking, pero ang nakikita ko dito na sasama ho dyan yung mga JIL, itong mga kay Kibiloy, Kingdom of God, itong ano pa ba ito? Yung isang samahan na yan po yung mga sasali dyan. Kasi siyempre, involved po dyan yon Jesus is Lord. Involved po kasi dyan yung kanilang mga membro ng simbahan, no, na involved po sa korupsyon. Kaya lalo na yung isa, leader pa ho, no? Kaya nakakalungkot na para buyuhin mo yung mga membro mo. Mga membro, sana mag-isip po kayo mga kababayan. Hindi po, mali po yun na
tayo po ay sasali po sa ganitong mga rally, no? Isipin niyo po na kayo po ay may mga pamilya din, may mga anak na mawawala, magugutom, no? Dahil po sa hindi ho tayo dapat makisawsaw dito eh, no? Kung bilang ordinaryong mamamayan, pwede ho nating gawin na tayo ay makibaka, no? Makiaklas kung talagang may talagang pangyayaring diktator, no? Dictatorship, yung may mga pinapatay, yung kagaya niyan, yung nangyayari. Bakit nung nangyari po kay Tatay Digong, napakadami hong namatay. Wala naman nung rally na ginawa kayo. Mga DDS, kayo, sige, sumagot kayo. May ginawa ho ba kayo? Sumagot ho ba kayo ng pagkadami-daming, wala po eh. Wala nga ho kayo narinig masyadong question, hindi nga ho kayo eh. Tapos sasabihin nyo, ito nangyari. Di napatunayan po na talagang nakasuhan po ang Tatay Digong doon sa dahig. Hindi ho kidnap yon. Wala akong kidnap na isinikay sa private plane. Wala akong kidnap na mula pa lang doon sa Clark, may proseso na, makikita, naka-live, no? Footage po yan. Wala akong kidnap na ganon. Napaka grade 1 section 11 po yung nag-iisip na mga yan. Matatalino po yung iba pong nag-uudyok dyan eh. Sa tutula, pero ang bobo nyo po, no? Ganon na rin po sa mga susunod na naniniwala na kinidnap po ang Tatay Digong. Walang due process. Paano wala ng due process? Lahat po yan, nagdaan po yan sa mga no? Nakakalungkot nito, kayo, yung Tatay Digong nga ang walang due process do sa mga pinatay, hindi na ho pinayaang mabuhay, no, na nagpaliwanag. Actually guys, yung user, no, yung mga drug addict, yun talagang dapat yung mga drug lord na pinapatay o hinukulong. Pero yung para ho sabihin na patayin natin yung users, biktima lang mo to, kawawa. So ngayon, ganun lang po. This is Kuya Megs, Kawakasto, for to this video. Guys, ingat po tayo, huwag na po tayong pumunta sa rally, okay? Good morning po. Ingat po.